Ay nako, ngayon, eto na. Merong matinding awayan pa. Kala nyo, vlogger lang nag-aaway, ha? Ito po yung awayan ni Ping Lacson at saka ni Meow Meow. May namumuo nga bang word war sa pagitan ni Senator Panfilo Lacson at bagitong kongresista na si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Konting rewind at context sa posibleng dahilan ng banggaan ng dalawang mambabatas. Nagsimula yan sa post ni Barzaga ng larawan ni Lacson kasama ang controversial Diskaya family. Sinalag na yan ni Senator Ping at sinabing binisita lang siya sa opisina para imbitahan na suportahan ang isang rally sa Davao City. But kung Kiko is not buying that explanation dahil real friends daw ang senador at... Ito kasi yung problema natin dito mga kababayan. Kaya sabi ko nga sa inyo, ang karma, digital yan ngayon. Mabilis na, ika nga. Bakit? Kasi kung maaalala ninyo, may mga inilabas ding picture nakasama nila Alcantara at ni Joel Villanueva at saka ni Jinggoy, something like that. I forgot kung sino yung kasama niyang sa DPWH na ngayon ay sangkot sa flood control na yan. Kasama po nila. Anong ginawa nito ni Lacson bilang Blue Ribbon? Tila pinaniwalaan niya yung mga picture. Yun ang problema kasi. Tila pinaniwalaan mo yung mga picture na kasangkot yung mga kasamahan mo. Kaya nga kulang na lang gawin yung bayani yung mga DPWH na yan dahil sa tila para bagang sinasabi nyo, si Diskaya walang credibility pero to mga DPWH employees, mali pala, DPWH officials, merong mga para bagang bayani dahil nag-reveal sila ng mga pangalan. At kasama na nga ho dyan yung mga senador. Di ba? At ngayon, tila ho bumabaligtad ang istorya. Kasi pinaniwalaan nyo yung mga picture. Ngayon, may picture na lumalabas tungkol sa'yo tsaka kay Diskaya. Sasabihin mo, wala lang yan, picture lang yan. Pinagpa-picture lang naman sila. Bakit pag sa'yo nagpa-picture lang? Pag sa mga kasamahan mo, para bagang meron ng something. Gago! Hindi, tama, mali. Di ba? Ganun ang dating Sa kasama niya, parang may something na, pero sa kanya, wala. Gago! Ang mag-asawang kontraktor. The saga doesn't end there dahil may post si Senator Lacson. The lawmaker is looking for a veterinarian with an animal psychiatric ward. Ang dahilan umano ay meron daw baliw na pusa at annoying dog na pawang maiingay. Wala naman pinatamaan ang chairman ng Blue Ribbon Committee pero may sagot na agad dyan. Yung obvious naman. Yung meow-meow na yun. Kahit wala. Alam mo, itong si Pinky talaga, Si Pinky Lacson, tuloy. Barzaga. Tingin ni Kong Kiko si Senate President at Tito o Tuta Soto ang kanyang pinariringgan. Nakubot. Tingin tuloy ni... Mantakin mo. Bayani din tong siya, no? Loko-loko rin to si Congressman Barzaga. Talagang Tuta Soto. Gago! Iba rin ang tapang nito ni Barzaga, no? Panalo din rin yung tapang nitong Barzaga na magkaaway na ang mag-BFF na Lacson at Soto. Tanong ngayon ni Barzaga kung ang susunod na kabanata ay may bagong Senate President na nga ba. Ako, grabe. At ako lupit. Alam nyo, mga kababayan, eto, pakinggan natin yung eto kasi, may latest po si Lacson at saka itong si Meow Meow. May latest sila mga post. Napakalabi ko nga, talagang pikun na pikun po itong si Lacson. Talagang ewan ko, hindi ko alam maybe tinamaan niya yung nerve di ba? Ang tao lang naman mapipikon pagka tinamaan mo talaga Pag pumatol ka, ito yung kay Lacson,
Ano muna, kay Meow Meow muna. Ito muna, nauna kasi ito eh. Ayan, ito. Ito sabi niya, tao ni Lacson ang nag-leak ng Diskaya photo. Pati sarili niyang team nagsisisi sa pagboto sa kanya. Gago! Di ba? Excuse me. Tapos, sumagot po si Lacson. Kitang-kita mong pikon na pikon to si Lacson. Sumagot naman si Lacson. Ito. I feel for our dear friend Mayor Jenny Barsaga. As the mayor of Dasmariñas City, she must have her hands full serving her constituents. The last thing she needs is the evil-mindedness of people who use her son, Kiko's mental state, to advance themselves. Ito na yung masasabi mong pikon na. Bakit? Tandaan mo, sa war on Bardagulan o Banatan, yung unang mapikon, talo yan. Paano mo malalaman ngayon kung isang tao talo na? Lumilihis na doon sa issue. Pumupunta na doon sa mga personal. Halimbawa nito, ang tinitira lang naman po ni Meow Meow ay yung issue tungkol kay Diskaya. Which is, nakita naman natin yung kaplastikan ni Senator Lacson patungkol kay Diskaya at dun sa ibang mga DPWH official. So, yun ang tinitira ni Meow Meow. Diba? Issue tayo. Even his latest post, itong latest post ni Meow Meow. Ito. Wait lang Ayan. Diba? Ito yung tungkol dun sa issue ng picture. Kasi pinuna ni Lacson yung picture eh. So sinabi niya, yung mismo nag-leak ay tao niya. So nandun pa rin siya sa issue. Ano ang sagot ni Lacson? Dito mo malalaman na pikon na. 1, nagtawag na. Dinamay na yung nanay. Para bagang nagsusumbong sa nanay, uy, Mayor Jenny, yung anak mo, wawa naman ako, Mayor Jenny, yung anak mo ginagamit na, kawawa naman ako. Diba? Nagtawag na. Pangalawa, ano pa dito? Sinasabi niya dito na ginagamit daw, who use her son, Kiko's mental state. Ibig sabihin, para bagang sinasabi ni Lacson na may problema na sa pag-uutak ko itong si Kiko Barsaga. Alam mo, pikon ka lang. Napikon ka. Nadali ka, kaya mo sinasabi. Sabi ko nga sa inyo, panoorin nyo yung, yung interview ni Kiko Barsaga. Nakalimutan ko nung sino nag-interview sa kanya nun eh. Pag pinanood mo, grabe, ang lalim pala nitong tao na ito. Pag nagseryoso, matalino talaga. May laman ng utak, may sense, ika nga. May sense. I do not agree with everything that he is doing. But like halimbawa, yung bill niya na meron siyang pinasok na bill na yung divorce bill, I do not agree with that. Although, it's, ano niya yun eh, yun ang kanyang gustong mangyari. Hindi ko naman kailangan mag-agree sa lahat ng kanyang pinupush. Kaya lang, hindi mo mapapagkaila na matalino itong taon to. At seryoso. At ito ika nga meron siyang malalim na wisdom. Yung pag bumanat, sapul talaga. Swak. Masakit, tatamaan ng puso. Pero sa banat ni Lacson, iba eh. Bakit mo kailangan idama yung nanay sa usapan? Pikon ka na kasi. Bakit mo kailangan idama yung mental state ni Kiko sa usapan? Pikon ka na kasi. Gago! Diba? Yan ang totoo. Why don't you just answer yung kung meron mang accusation na sinasabi sa'yo? Diba? Hindi eh. Post ka ng post na tila pikon ka na. Alam mo, if I were you, yung cellphone mo, ilak mo muna. Halata kasi na mainit ang ulo mo sa kanya. Mapapahama ka niyan. Magbibitaw ka ng kung ano-ano.
Tandaan niyo yan, pag mainit ang ulo ninyo sa jowa ninyo, mainit ang ulo niyo sa pamilya ninyo, ilayo niyo ang cellphone. Mapapa-status kayo na pagsisisihan niyo in the future. Hindi. Sabi ko nga sa inyo, kahit ako, dami ko na mistake yan. Pagkagalit nung time na, noon. Pag time na galit po ako sa ibang trabaho ko, tapos napapa-status ako ng alanganin. Totoo yun. Diba? So, dito, kitang-kita mo, napikon na siya. O, ito, pakinggan natin yung kanyang dahilan. O, ito. Ano daw po yung photo o yung litrato ninyo na kasama yung Diskaya couple na kumakalat sa social media ngayon? Ano po ang konteksto nung? Malisyoso, no? Dahil nangyari nung kampanya, 2025. First and only time outside of the Blue Ribbon hearings na nakaharap ko yung mag-asawa. Ang nangyari kasi doon, meron akong supporter, follower na taga Davao City. Anak yun ng dating police general na na-under sa akin. So siya yung namatay na yon, si General Villaroman. Dati siyang chief security detail na Mayor Duterte pa noon. Hanggang sa naging presidente na si Mayor Duterte, doon naman namatay si General Villaroman. Yung anak niya, parang siya yung nag-take over noong para may security agency sila sa Davao. So nagpatuloy na naging supporter ko yung anak. Tapos, yun nga, dinala niya yung anak o kapatid, hindi ko na maintindihan ng mag-asawang Diskaya. Sabi niya, merong napalaking rally, grand rally nga May mga performers, mga national artists na pupunta doon para mag-perform. At baka raw gusto ko magpunta para, part na ng kampanya. Ako naman, agad-agad naisip ko, si Tito Sen, kasi sa Lublugo, nakakaya naman kay Senator Soto, kasi yung pamangkin niya, si Mayor Vico, kalaban naman nung nanay, nung si Sara Diskaya. So nag-decline ako. At saka isa pa, inisip ko, dinadala rin ako ng mga ibang party list groups. Hindi naman wise o smart na political decision na mag-attend ka ng rally ng isang party list. Kasi, mag-gain ka sa isang party list, halimbawa, supporters nila, mawawala naman sa suporta ng ibang party list groups. So sabi ko, nag-decline ako. Nung nauna yung dumating, may kasama pang abogado hindi ko na matandaan kung sino. Dumating ngayon yung mag-asawa. Sandali lang kami nag-uusap, halos wala kami na pag-usapan. Siyempre, bago nung palabas na sila, kung pwede na magpa-picture. Wala naman ako idea kung sino yung mag-asawang Diskaya. Hindi ko naman alam na aabot sa ganito. Wala akong kamuwang-muwang. Hindi nyo kilala, in other words? Hindi ko kilala talaga. First and only time na nakaharap ko sila outside of the committee hearings. Of course, nakakaharap ko na sila sa committee hearings. Pero that was the first and only time that I met them. Okay. So malicious, ba't may kakalat yung picture na even assuming na magkakilala kami, no? Without admitting, of course, hindi totoo. Anong masama doon kung nagpa-picture taking? Kayakap ko ba si Mrs. Diskaya? Kayakap ko ba si Carly Diskaya? Ang corny nun, yung part na yun. Yung kayakap. Pwede bang yakapin yung pa-picture kahit na kunwari lang let's pretend na magkasagwat kayo. Magpipicture kayo na magkayakap. Yung exaggeration mo ng halimbawa, yung ganyang klaseng halimbawa mo, ang baduy. Gago! Kunwari lang magkakuntsaba kayo o best friend kayo, hindi kayo magkakayakap. Asawa yung tao Pas pati yung asawa, yayakapin mo. Hindi, I mean, bakit? Bakit, Pinky? Bakit mo yayakapin pati yung lalaki? Hindi, I mean, yun yung example niya di ba? Halimbawa yun na example niya na kung para baga sinasabi niya na kung magkayakap kami, sige, kulayan niya. Hindi talaga kayo magkakayakap kahit may kulay kayo. Halimbawa lang halimbawa, assuming na totoong meron kayong kinaugnayan, may business deal kayo, hindi naman kayo magyayakapan. That's an exaggeration. Gago! So malicious, ba't may kakalat yung picture na even assuming na magkakilala kami, no?
without admitting, of course, hindi totoo. Opo. Anong masama doon kung nagpa-picture taking? Oho. Kayakap ko ba si Mrs. Diskaya? Kayakap ko ba si Carly Diskaya? Close ba kami? Magkalayo pa nga kami sa picture, parang may puwang eh. So Opo. doon lang makita yung malis. Kung sino man yung nagkalat noon. Of course, ginamit nila si Kiko Barsaga. Kasi yung nag-post. Pero meron niyang, paano malalaman ni Kiko Barsaga kung wala nag-tweet sa kanya na malisyoso o malisyosa? Paano nga malalaman? Yung sinabi ayan, no? Huwag ka magtaka, nag-leak mismo tao niya. O, di ba? Gago! Pati sarili mong tao. Hindi. Pambira, oo. Anyway, ito ay simpleng-simple lang, Lacson. Sige na, sabihin na natin, oo, tama, may malis dyan etong si Kiko Barsaga, may malis yan. Tanggalin mo rin yung malis mo doon sa mga kasamahan mo. Na meron kang, may nakikita kang picture. Di ba? Hindi, eto. Alam mo dahil dyan, sabi ko sa'yo, mukhang merong nangyayaring hindi maganda dyan sa Senado. Hindi, maganda pala, maganda. Bakit kanyo? Kasi nga, meron tayong news dito na nagsasabi na may mga ayaw na talaga dito. Hindi po ako nagsabi niyan, ha? Ito, ha? Baka sabihin ninyo, ito. Ito po, papakita lang natin, ha? Ito. Ayan. Ito. Yan, Alam mo, dapat talaga ilagay dyan. Naniwala kayo si Cayetano dapat ang ilagay nyo. Kasi para objective, independent. Si Cayetano kasi, di ba, pinagbibintangan niya na ganito. Si Cayetano, tumakbo nung nakaraan bilang independent. Wala ho siyang utang na loob sa kahit sino mang partido. Di ba? Wala ho siyang utang na loob sa mga Duterte. Kung sumuporta man siya sa Duterte, it is because yun yung tama. Yun yung makatarungan. Yun yung sa tingin niya ikabubuti ng Pilipinas. Sana, yan na lang ang gawin natin. Siyempre, may mga kokontra dyan, alam mo na. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban.
sa harap ng kamera, walang halong